Breaking news mga kababayan, nako po ito na. Sumabog po sa galit si Senador Rodante Marcoleta. Ipinagtanggol po si Senator Bato de la Rosa. Dito po mga kababayan, itong pagsugod ng mga armadong mga nanggugulo sa Senado. Dito po, binira, pinaluhod itong si Tito Soto at Ping Lacson na patuloy na nanggugulo sa kagandahan ng liderato ni SP Cayetano. Hanggang ngayon mga kababayan ay tila masakit sa kanilang dibdib. Hindi matanggap ang pagkawala ng kanilang kapangyarihan. Mga kababayan ko, grabe. Ilang araw pa lang na nakakaupo si SP Cayetano, nagbabalak na naman yung mga wanbul na agawin ang pwesto sa pagka-Senate President at Blue Ribbon Committee Chairman. Mga kababayan, nako po, ang katwiran at katarungan sasabihin ni Senador Marcoleta, mga kababayan ko, dito makikita natin kung sino ang totoong naglilingkod at kung sino ang tunay na nagmamahal sa bayan. Isipin nyo po, kapwa mo Pilipino, isusuko mo sa mga dayuhan. Hindi ba naman kay Hestas Barabas Judas? Ito po ang paninindigan ni Senador Marcoleta. Kaya dito nakatikim ng tira, sampal, tadyak at sermon kay Senador Marcoleta. Itong mga wanbul na ito, wala nang naitulong sa bayan, pahirap pa sa bayan. Isipin nyo magpapasa kayo ng isang resolution na nagsasabi na obligahin si Senador Bato na sumuko sa ICC. Mga Hestas Judas, ito po ang paninindigan ng tunay na abogado at nagmamahal sa bayan. Pati nga itong si Trillanes umaastang pulisya. Civilian lang naman. Akala mo, the new sheriff in town. Ano bang nagawa ng asong ulol na ito? Itong traitor ng bayan na ito. Akala kasi nila mga kababayan, mauulit ang ginawa kay Tatay Digong. Trinaydor, hinudas na mga hestas, na mga ganib sa kapangyarihan. Anong nangyari sa blood control mga kababayan? Kakatapos lang ng malakas na ulan. Anong nangyari sa Metro Manila? Dito sa North Expressway, baha na naman. Ito na naman ang kanilang kinakatakutan. Kaya ito, si Senador Marcoleta, may matinding pasabog. Hindi makain ng asong ulol. Itong mga birada ni Senador Marcoleta. Ang kanilang kudita sa Monday, hindi uobra. Solido ang majority. Solido ang majority na samahan ni Cayetano at ni Marcoleta. Parang bato. Nabato sila, mga kababayan ko. Ito po ang pasabog ni Senador Marcoleta. Magugulat kayo. Gumulong ang mga wanbul dito. Sinabihan ka niya, ikaw ang NBI, mag-execute. Yung deputization ng PCTC sa inyo, gusto ko rin makita. Therefore, there are 5 documents na gusto. Yes, sir, sabi niya. Ang ganyan, wala siya binibigay. Okay. Palagay mo ka kung dineputize ka, NBI magseserve. Bakit si Trillanes ang nagwawagay-way ka ako ng warrant of arrest? Ayun, siya pa sino yun. ba ako yun? Oo nga ho. Oo. Ang dami nilang dapat sagutin dito eh. Bakit ka ako? Si Trillanes ba? Sheriff na nga ako ng ICC yan? O naglilingkod na sa Interpol si Trillanes? Paano siya nangyaring napunta ron? Ito yung mga hindi nila sinasagot. Pagkatapos kung ano-anong sinasabi, nagkudita raw kami dahil sa impeachment. Ayan mga kababayan, una pa lang, talagang may tira na si Senador Marcoleta.
sinapak na ng katotohanan ang mga bending dalo. Isipin nyo, Trillanes, umaastang pulis, umaastang PNP, umaastang ICC sheriff in town. Kung hindi ka ba naman Hestas Barabas, magtanim ka na lang ng kamote, sabi ni Senador Marcoleta. Isipin nyo mga kababayan, wala namang issue ang ating Korte Suprema na warrant of arrest. Pero mga bending dalo, aba, ipinipilit ang gusto. Yari kayo kay Senador Marcoleta. Kahit naman hindi sila napalitan ganun din ang bilang namin Lalo sigurong lumakas pa ngayon dahil pinaggaganon nila kami. O palagay mo na hindi makakaboto si Senator Bato dahil biglang nawala na rin. Siyempre, pati nga yung protective custody, hindi nila ginagalang. O siguro yung tao nag-isip na, ayaw ko na rin madamay kayong lahat dito, baka magkabarilan dito. Nagkusa na lang tumalilis yung tao. Di ba? Pero 12 pa rin kami ngayon. Yun nga. O halimbawa, nagbutuhan kami. Ilan bang kailangan nila para majority po dapat para makonvict si Sara? Yung conviction ni Sara parang at least mga 16 votes, two-thirds. two-thirds. Opo. Paano sila makakakuha ng 16? 12 kami. Oo nga, no? Kulang pa rin. Kahit pa sabihing siyam lang kayo, ano pa man, pero 12 lang kami. Paano ngayon yan? Paano magiging, anong connection nung impeachment. Oo nga, no? Kasi yun ang unang pinalulutang, kaya daw ninyo pinilit na makuha ang Senate majority, kasi parang preparasyon nga raw kung may akyat na sa Senado ang impeachment complaint. Hindi, matagal nang maraming reklamo kasi. Unang-una, si Ping Lacson ayaw niyang magtawag ng... Isa pa yun. Hearing ng Blue Ribbon, ipagpatuloy. Isip-isipin mo naman ang mga tao, halos siyam na buwan ang naghihintay. Kinuha niya yung tungkulin na yon, ang pananagutan na yon. Ang gusto pa niyang mangyari, bago daw siya mag-hearing, pipirma kami doon sa kanyang partial report. Na marami nang naiinis, kaya kita mo, maski sila ay nang pumirma. Yung majority. So, maraming disgusted na sa kanilang ginagawa. Sa panig. Ayan mga kababayan ko, nako po. Itong nasibak na si Pinky, mga kababayan. Wala rin nagawang tama. Wala rin nagawang ikasisiya ng bayan. Puro delaying tactics, puro pagtatakip. Ito ang birada ni Senador Marcoleta. Tapos biglang isinadmit kay Boying Rimulya yung partial report. Mga Hestas Barabas, sabi ni Senador Marcoleta. Kaya dito, pinagulong ni Senador Marcoleta ang mga Hestas Barabas Huda sa mga ito. Ito ang sabi ng taong bayan, mga kababayan ko. Katwiran ng mananaig, sabi ni Senador Marcoleta. Ko din, hindi lamang yun Yung mga panukalang batas ko, hindi umuusad Sa kanila, puro sila na lang. Kaya makikita mo, sila na lang ang nagdidepensa, nag-i-sponsor ng mga bill nila. Kasi sila yung nauuna Puro na lang yung puro ganun, na puro, hindi mo na malaman kung paano maayos ang problema ng bansa. So para sa inyo, isang dahilan ho yun kung bakit... Halimbawa, unahin pa nila yung autism, yung ganyan. Akala mo naman ala nang ang makain ng buong Pilipinas yung autism. Hindi ko naman sinasabing hindi importante yun. Opo. Kaya lang... I-priority. Sus. Yun daw ang tawag din. Yung feeding program sa ganito. Okay din naman yung feeding program sa mga eskwela. Bakit yung mga bata lang? Paano yung matatanda at maraming taong nagugutom? Hindi ba ito yung unahin natin? Paano yung sinabi ko na gusto ko 200 kilowatt hours ng kuryente, i-substitute natin sa lahat ng mga subsidy na yan? Nawawalang bisa lang yan, nalulustay lang ang pera, ganyan-ganyan. Tanggalin natin ang 12% VAT ng ganito. Wala. Itong mga importante, yun ang hindi nila... Hindi schedule. Siguro, konektado sila sa mga oligarch siguro.
Ayan mga kababayan, pati yung bill ni Senador Marcoleta na libre kuryente na 200 watts at yung sinasabi na tax exempted na tayo, hindi ginagawa ng mga Hestas Barabas kasi nga alam nyo na mga kababayan, sila ang nakikinabang sa maleta. Kaya dito bugbog sarado kay Senador Marcoleta ang mga Hestas Barabas. Naku, Tito Soto, Pinky Lacson, hindi na kayo uubra. Hindi na kayo makakalusot. Hindi na kayo babalik sa kapangyarihan. Wala kang ginawang tama. Puro kabwisitan ang ginagawa nyo. Itong sinasabi ng taong bayan, mga kababayan ko. Kaya marami na rin ayaw oo din nga, oo. Gusto nila yung puro sa kanila lang, ganito. At pagka magpi-privilege fee, gusto silang lahat. Ako pag nag-privilege fee, alas 9 na ng gabi. Ating gabi. Paano kung hindi ka naman? Oho. Oo. Alam mo ba nung yung Lunes na yun, yung makasaysayang Lunes na yun, palagi ko natala sa kasaysayan. Ayaw po, natala talaga sa kasaysayan po yun. Oh. Magmula nung Philippine Assembly, alam mo yung Philippine Assembly noon unicameral lang ating Senado eh. Assembleya pala. Wala pang nangyari, 1960 ata yun. wala pang nangyari na ang isang senador, incumbent senator, hinabol ng Nakipaghabulan. kamuntik nang nahulog sa, alam mo yung hagdanan namin, napaka-steep eh. Oo. Kapag hindi ka maingat doon, Ay. ay sus, At sa kaya, loob kaya mismo, nga nadapa si Senador Bato eh. hindi isa. Oho. Palagi ko labilim, alam mo nung, nandun sila eh. Meron kasi kaming, meron kaming palikuran sa likod nung session. Doon ako palaging dumadaan. Oho. Pupunta ako sa kubeta, yung masikip na lagusan na yon, papunta doon sa comfort room ng nandun lahat ang mga NBI. Kumakain, siguro gutom sila, may hawak lahat ng sandwich. Magagalang naman sila. Good afternoon po. Good afternoon ako. Pero, gusto ko ba't nandito kayo? Nakaharang na pala Isipin mo. sa dadaanan, Oho. Ngayon lang nangyari sa kasaysayan ng Senado, hinabol ang isa sa amin. May hawak-hawak na warrant of arrest na hindi naman ipinakita. Bakit pinayagan? So teka lang yung warrant of arrest na yon. No, ano sinasabi ng mga magagaling na mga... Hindi kasi Ano sabi? maraming pinag-uusapan ngayon. Teka lang, ang una pong tanong, dapat pa talagang arestuhin si Senador Bato? Kasi mula noon, hanggang ngayon, wala talagang makapagsabing, meron ba talagang lehitimong warrant para kay Senador Bato? At yun bang warrant, sabihin na natin, galing sa ICC, kikilalanin ba yun dito sa atin? Kasi meron ng desisyon ukol sa warrant of arrest na yun, di ba? Nang ipinalabas ng International Criminal Court. Bagamat hanggang ngayon, questionable yung ICC warrant, Sen. Yung warrant, in-issue ng ICC. Opo. Okay. My work is easy because I use ClickUp. Here's how I keep track of all my tasks. I start by brain dumping everything I need to get done in a list view. Next, I set a priority and a due. Kaya lang, palagi nating sinasabi, yung ICC ay hindi na natin kinikilala dahil hindi na tayo miyembro. Opo. Okay? Pangalawa, meron na tayong domestic law na siya yung kumocover sa mga ganyang klaseng krimen na yan din ang nire-recognize na mga krimen ng ICC. Halimbawa, itong mga crimes against humanity, Yes po. Genocide yan. Opo. International crimes, War mga crimes, ganito. yes po. Ito yung Republic Act 9851. Ngayon, ang ICC kasi is the court of last resort. Sinasabi namin ganun. Palaging, yung mga abogado palagi lang siya. The ICC is a court of last resort. Opo. Kasi ang principle niya, yung hindi sila pwedeng pumasok kapag ka ang isang domestic judicial system ay functioning. Ibig sabihin, nakahanda sila, gumaganap ng tungkulin, able and willing to do their job. Yun naman ang kondisyon ng ating mga korte at ng ating mga piskalya.
Hindi naman nakasara ang ating mga korte. Ang totoo niyan, sinabpi na nga si Senator Bato ng CIDG. Yes po. Ibig lamang sabihin, meron ng active case against him. Oo. Kasi sinabpina na eh. Oo. Siguro nahalata nila, i-withdraw natin ang sabpina para maipakita natin na Nawala. wala pang... Aha. sabi ko nga, Pwede. huli na ang lahat. Oo. Na-serve na. Yung pag-withdraw ninyo ng sabpina is not tantamount to terminating the case. Wala na, doon pa rin ang kaso eh. Sinabi na ni, sasagutin ko kayo in proper time. Kaya lang hinahabol-habol kasi ako nitong mga NBI. O, hindi siya pwedeng pumasok, sabi namin, dahil wala ka na sa ano eh. Wala ka na sa hulog eh. Paano ka mag-i-issue eh? Wala na nga tayong treaty. Maski nga doon sa batas na yon, sinasabi nga roon, kailangan dumaan ka sa siyang domestic court. O, hindi naman automatic yung RA 9851 ako mo sinabi niyang kapag meron ng isang international court na nag-iimbestiga, pwede niyo siyang Isuko. i-surrender Oo. o kaya i-extradite. Oo. Ayan mga kababayan ko. Ano naman ang aasahan mo kay dating SP Tito Soto kundi puro one bull mga kababayan. Walang alam kasi ito. Isipin nyo, alam na pala na aarestuhin si Senador Bato sa Senado, aba sinikreto. Kung hindi ka ba naman Hestas, Barabas, Judas, sabi nga ni Senador Marcoleta, naku, ang sama kasi ng loob nito, nang gugulo, hindi maamin na nasibak sa pwesto, sa kagustuhan na i-impeach agad si Sara forthwith. Kinarma itong one bull na ito, mga kababayan ko. Kaya gumagawa sila ng paraan para agawin muli ang pwesto ni Cayetano at ni Loren Legarda. Alam niyo kung bakit? Ayaw nilang mabulgar ang kanilang mga sekretong matagal nang tinatago. The greedy of power. Naku po, supalpal sila kay Marcoleta dito. Opo. Pero hindi automatic yun eh. Sabi niya, in accordance with the extradition laws and treaties. Tinatanong ko nga meron ba tayong extradition treaty sa ICC? Hindi naman bansa yun eh. Wala po, wala. Aha. Kahit na limbawa, bansa yung ICC, meron tayong extradition law, Presidential Decree 1096 yata ito eh. At meron ng procedure din na inisyu ang Korte Suprema. Dadaan sa korte. So hindi automatic yun eh. Pagkatapos, or treaties, sabi niya. Opo. Wala na nga ang treaty, nag-withdraw na tayo 2019 pa eh. Sa mga tweet, yung inisyu mo, hindi na dapat kilalanin. Ayun din sen ang ginagamit nilang dahilan eh. Dahil walang extradition, walang treaty, kaya automatic na daw. Lalo na ang layo ng mga argumento na yun. Walang treaty, walang extradition. Paano magiging automatic? Kasi walang pagbabatayan daw eh. Wala nga pagbabatayan. Saan makukunin ang legal basis? Doon sa Wala ICC nga na mismo. eh. ICC is operating under the principle of complementarity. Aha. Kung nagpapunction, ang Yung dapat korte. nilang ginawa, dito nila dinimanda. Bakit kasi nagkukumahog na kailangan dalhin pa siya ron? Aha. Kapag kinuha mo si Bato ngayon, Opo. kagaya nung sinasabi ng 4 na kasama ko, nag-file sila ng resolution eh. Yes po. Na kailangan si Bato will voluntarily surrender. Yes. Alam naman nila. This B7000 glue is super easy to use, dries clear with Ayan mga kababayan ko, supalpal ang mga Hestas, Barabas na Judas. Isipin nyo, kilala nyo ba kung sino yung mga senador na yun na gumawa ng resolusyon para isuko si Bato? Tito Soto, One Ball, Ping Lacson, Risa Ontiveros, Bam Aquino, Kiko Pangilinan. The other one, mag-ano po kayo? I-correct nyo po kung tama ako o mali ako. Okay? Will be handcuffed. Opo. Nagkukumahog na kailangan dalhin pa siya ron. Aha.
Kapag kinuha mo si Bato ngayon, Opo. kagaya ng sinasabi ng 4 na kasama ko, nag-file sila ng resolution eh. Yes po. Na kailangan si Bato will voluntarily surrender. Yes. Alam naman nila, kapag nakuha siya ng NBI, he will be handcuffed. Opo. He will dump on a plane. And he will banish the Netherlands. Yes. Parang ginawa kay Digong. Oo. Yan, ginawa, Digong. Oh. Asan ang domestic remedy magagawa niya? Wala na. Kung ano nangyari kay Digong, ganun din mangyayari sa kanya. Huwag na tayo magbulahan. O imbes na tanungin nila, anong ginagawa ni Trillanes doon? Ba't siya yung nagseserve ng warrant of arrest? Ba't hindi nyo pinakita yung warrant of arrest? Ba't tayo nyo ipakita yung mga communication between the ICC, Interpol, PCTC, and blah, blah, blah? Ba't tayo nyo ibigay? Highly irregular. Ba't nyo hinabol yung tao? Oo. Kasi daw, sabi ata ng Senador Bato, pagka may warrant, hinahamon niya ata si Trillanes na Palagay mo nang hinamon ka. siya ang magdala ng warrant sa Senado. Oo. Pero hindi niya sinabing ikaw ang maresto sa akin, nahamon lang kita. Oho. At saka bakit pinayagan ng NBI? Hindi naman authority yon, di ba? Oho. Kaya nga gusto ko malaman, nasaan yung communication mula sa PCTC na ikaw ang dineputize? Kailangan, alam mo sa yung PCTC, merong isang opisina dyan, yung secretariat ng PCTC, kung tawagin National Central Board yat or whatever, NCB. Opo. Ang chairman yan ay yung PNP chief. Ganun mo ba? Ang member lang ang NBI, ang Bureau of Customs, at saka ang commissioner ng BIR. Pero yung chairman, PNP. PNP pa rin talaga yung chairman. no? Bakit yung PNP hindi si chairman? Ibig sabihin, ang PNP, sinabi niya sa kay NBI director, matibag ikaw nang pumunta ron. Utusan mo si Trillanes? Kasi nung kay Pangulong Digong, ang ginamit talaga nila si IDG, di ba, sa part po ng PNP. Wala rin communication. Ayun. At teka lang sana, ikaw kasi lang ho sa kapakinabangan ng ating mga kababayan. Ito kasi ginagamit ng mga kakontra. Sabi nila, doon daw po sa Republic Act 9851, yun nga, binabanggit ko kanina, tahasang sinasaad daw po sa Section 17, Paragraph 2, na alang-alang sa katarungan, maaring isuko o ipa-extradite ng mga kaukulang autoridad na Pilipinas ang mga pinaghihinalaang inaakusahang tao sa Pilipinas na naaangkop daw po sa pandaigdigang hukuman kung meron man. Pinahintulutan ng batas na ito ang pakikipagtulungan daw po sa mga pandaigdigang tribunal kahit umatras na ang Pilipinas mula sa kasunduang nagtatag na mga ito. Yun ang pinupunto nila, Sen. Hindi totoo yun. Ganun ho ba? Kailangan babasahin mo yung buong section na yun. Not in isolation of the rest of the paragraphs. Ang sinasabi, gagawin mo in accordance Opo. with yung ating bansa. Yung local, Yung ating domestic jurisdiction in accordance with extradition laws and treaties. Opo. Meron tayong extradition law eh. So ba't mo sinabing in accordance? Kasi nga merong batayan na batas. Walang automatic doon na sinasabi. Sabi, tingnan niya kung meron sinasabing automatic na irrespective of whether the laws of the domestic country is operating or not, basta makukuha namin yan. Walang ganun sinasabi. Ayun. Doon naman daw po sa Supreme Court ruling sa Pangilinan versus Cayetano, bagamat umatras daw po ang Pilipinas mula sa Rome Statute, ipinahihiwatig ng Korte Suprema na nananatili pa rin daw pong obligasyon ng bansa na makipagtulungan sa ICC para sa mga umano'y krimeng nagaganap habang kasapi pa ito ng kasunduan 2011 hanggang 2019. Iba naman ang sinasabi doon kasi. Ang sinasabi kung nag-withdraw na kasi tayo. Opo. Sabi ng ICC, nag-withdraw ka nga, sabi niya, pero merong 1 taon na plaso bago implementation ng bago ma-implement yung pag-withdraw mo. Yes po. Bakit importante yung 1 taon na parang ano tawag doon? Transition. Oo, say transition. Kasi nga meron kang nagawa na dapat sana i-maximize mo 'yon. Huwag mo sasayangin ang 1 taon na 'yon. Dapat doon sa 1 taon na 'yon, yung kanilang prosecutor Na i-file. kung talagang seryoso siya kanyang trabaho, dapat
hindi niya sinayang yung plaso na 1 year na yun. Yung 1 Doon siya year. dapat nag-request ng investigation. Ayun. Okay. Oho. Oh. Kailan ba nag-request? Tapos na? 2.5 years bago tayo makapag... 2.5. So ano na, hindi na talaga tayo Expired. Oh, hindi pa yung isang bansa, parang Bhutan yata yun. Opo. 3 araw nakuha niya. Bago mag-expire, 3 araw na-file niya. Ayun. Siya, isang buong taong singkad, hindi niya ipinail yung request for investigation. Nung i-file niya, 2.5 years. 2.5 years na tayong Wala na. nakapag-withdraw. Ayun. Ayan, mga kababayan ko, anong masasabi nyo dito? Supalpal si Tito Soto na walang alam sa batas. Mga kababayan, ano pa bang aasahan natin? Senador Marcoleta ang galing-galing. Naiintindihan ang sarili nating soberanya. Pero ang mga hestas barabas, naku po, mga kababayan, gusto pong isuko si Bato. Alam na this. Naku po, nako, alam na. Yan ang questionable doon eh. Oo nga. Ayun. Kung ano-ano na lang ang kung ano-ano lang legal basis. Oo, Kahit ay hindi na ginagamit. totoo. Para lamang linlangin na naman ang taong bayan. Walang ginagawa yan kundi magpaliwanag ng pamali. Ayan, mga kababayan, ikaw talaga, Tito Soto, kayong mga bending dalo, lahat kayo dyan na mga dilawan at mga tangalista na nagsusulong na kapwa nyo Pilipino ay isuko sa banyagang hukuman. Mali kayo! Hestas barababas! Yan ang sabi ni Senador Marcoleta. Sino kayo para gawin yan? Gusto nyong ulitin ang nangyari kay Tatay Digong? Ngayon hindi na pwede! Hestas barabas kayo. Yan lamang po ang ating bahagi, mga kababayan, sa katwiran at katarungan at saligang batas ng Pilipinas. Igalang ang soberanya. Okay? Tito Soto, sana nakikinig ka para magkaroon ka ng aral. Magkaroon ka ng mga kaalaman dito sa mga sinasabi ni Senador Marcoleta. Hindi lamang nakikinig sa mga legal luminary na binabayaran mo. Makinig ka sa tunay na abogado. Makinig ka sa may katwiran at may panindigan. Ako si The Wonders Philippines, mga kababayan. Sa katwiran at katarungan. Isang like, isang share po at isang subscribe. Salamat po.